Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Martes mga Lodi. Matindi, malupit mga news natin, lalo na yung huling news natin, matindi mga Lods, no? So ayan, grabe mag-update tayo ngayon mga idol. So puntahan muna natin kung ano yung mangyayari ngayong week, no? Ngayong week sa ating event sa Thursday, August 21. No, August 21, Thursday, walang pasok ata to, Ninoy ata to, Ninoy Day, ano ba yung tawag sa holiday na yun? Basta yon. So Thursday, magkakaroon tayo ng FOMC meeting minutes. Ayan, no? Tapos, yung unemployment claims, flash manufacturing PMI, no? Flash services PMI. So ayan yon, Thursday. So madaling araw pa lang, meron na, and then gabi ng Thursday magkakaroon tayo ng volatility. So ihanda nyo na ang sarili nyo sa Wednesday mga idol. So ang ating crypto bubble sa hours, ayun na po, naku, nag-negative na. Nag-negative na nga. Pero sa day, ayan, medyo negative lang. Medyo negative no? Sa hours, negative tayo mga Lodi, no? Check ko nga yung aking trade mga idol, mukhang na-liquidate na. Nako, ayun na. Nako, grabe. Dumiretso na, kadarating ko lang kasi naghatid ako mga idol eh. So talagang tatamaan na ata yung ating position, babalik na doon. 2.9 na ulit oh. Grabe to Grabe to sana pa di ako ito kasi papaliwanag ko pa mamaya eh. Etong dalawang blue na guhit na to, kaya lang tinagos na pagdating ko ngayon. Ngayon ko lang nakita to. Bago ako umalis, ano pa to eh. Hindi pa to ganito eh. Grabe naman. Ang bilis naman ng pangyayari na yan. Ayan So, although malapit na sa position, profit pa rin tayo ng $18, no? Kasi kanina nasa na to eh. 60? Tama ba? Alam ko mga ganun na eh. Hindi, 60 ba? Mga ganun nga, $60 kagabi. So ngayon, balik tayo ng 17. Ayan, grabe naman yan. So okay lang mga idol, malayo-layo pa ang umaga. Ayun na, nagulat ako dito Ngayon ko lang nakita to. Kanina nandito pa to, wala pa to sa blue eh. Sasabihin ko sana, ayun yung hop eh. Ayun yung 50% eh, o yung blue na yan, yung unang blue. No, ayan, nakita nyo? Yung unang blue, ayan ang 50%. No, so, ang iniisip ko dyan, sasabihin ko sana, it's either tagusin yan, o magbabounce tayo dyan. So, hindi na nga nag-bounce, tinagus niya na. At etong isa na tong blue na to, ito yung parang dito siya, parang ano yan eh, iniisip ko, baka maging ano yan eh. Yung mga liquidation kunin dito, sa hap nito. Kaya lang, tinagus niya na rin. Ako, grabe naman. So, mukhang downtrend to. Nararamdaman ko downtrend to mga idol, at ang ating position, no, mukhang lalampasan niya yan dito sa blue. So pag na-break niya tong blue na to, yung kasi syempre liquidation din to mga lods, no, marami rin nag-position diyan tulad ko, no, tatamaan diyan yung it's either liquidation to or position, no. May mga naka-position dito katulad ko na naka-position. Pero yung mga nag-uptrend na, tas pumosition dito sa bandang gitna, tas ang liquidation nila is dito sa 2.94, baka ayan ang kunin, no? Kunin ngayon yan bago pack, saka ganun. So, sasalukin niya muna to. So, magne-negative tayo dito if ever, mga idol, baka ganun mangyari, no? Ayan. So, ganun pa rin naman yan, hindi ko binago yung trade. Pag-upload ko kahapon, hinayaan ko na lang eh, mga idol eh. Kaya ganito pa rin to. So gusto ko nang ibodega tong 96 USD na to, ibobodega ko na lang to mga idol kasi bumaba nga ngayon, no. So okay lang, may trade naman tayo. Ayan, bumax ko. Daling ko na lang muna to sa spot ko para ibobodega ko mamaya. Lods, no. So ayan, wala na tayo dito yung 96. So ang nananatili na lang sa atin is yung ating margin na 100 USDT, which is 97 na lang ngayon. Ayan mga idol. So grabe mga news natin ngayon mga loads, no? Kumapit kayo mga idol at magpakarami. Hindi, kumapit lang kayo mga lodi. So
punta na tayo sa ating ano muna tayo, global muna tayo kasi medyo mainit-init ang news na to mga idol, no. So ayun na nga, si President Zelensky, Vladimir Zelensky, nakipagkita siya kay Trump. Mga idol, no. Sabi nga dito, President Trump takes group photo with European leaders. So European leaders and Vladimir Zelensky. So may mga pinag-usapan sila diyan tungkol sa mangyayari sa Russia. Kasi mga idol, ito na nga yung sinabi dito eh. Sabi dito, Russian President Putin to meet in person with Ukrainian President Zelensky to discuss ending the war. Diba? Napakalupit. Kasi nung nakaraan, ang kinausap ni Trump is si Putin. Tas ngayon, ang kinausap niya naman, si Zelensky. No? So talagang ang parang plano niya is pag-ayusin tong dalawa na to, mga idol. Kaya nga sabi dito, breaking, Trump confident to end war in Ukraine. I ended numerous wars. Sabi niya, no? And I thought this would be an easy one. It's not, sabi niya, no? Talagang mahirapan siya dito, mga idol. Kasi yung gera ng Ukraine tsaka ng Russia, parang history na nila, parang biblical na sa kanila yan, eh. Mga lods, no? But I'm confident we can end this one. Oh, ayan mga lodi. No ceasefire's goal in lasting peace for Ukraine. Oh. The goal is lasting peace for Ukraine pala. Ayan mga lodi. No? So grabe yan. So mag-uusap sila mga idol, no? At si Trump ang dahilan kung bakit, kung sakali magkakaayos man sila ngayon, ang laki ng ginawang tulong ni Trump diyan, no? At ang mga European leaders, mga lodi. So grabe. Antindi talaga ni Daddy. So eto, punta muna tayo sa news dahil magkakaroon tayo ng CoinFest 2025 mga lods, no? At magkakaroon dito ng maraming bisita dito, mga idol, maraming magsasalita, maraming mag-aabang, no? Halos andito yung mga Stellar, IOTA, nandito, Suwi, Ripple, Polygon, no? Andyan, boy pa pala yung Polygon. Oh, ayan, no? Ang tagal ko nang di na yung Polygon. Wala tayong news dyan. Laki ng binaba ng Polygon. So, August 21, August 22 rin to, mga idol. So, sabi ko nga, 21, wala tayong yan, eh. Pasok hanggang, at 25. Alam ko, 25 din. Monday yun, eh. Diba? O, yung mga may balak dyan ng, long weekend, oh. O, 21, Webes, walang pasok. Tapos 25, which is Monday. So kung absent ka ng Friday, ang haba ng iyo. Hindi, okay yung absent. Okay yung absent, mga idol. Na? Grabe naman yun, ang haba ng natin. Ang haba ng bakasyon. So ito CoinFest Asia 2025 to host 10,000 plus attendees in Bali, Indonesia. Bali, Indonesia ba to? Alam ko lang na Bali sa Indonesia. Hindi ko alam kung to. CoinFest Asia 2025 will gather over 10,000 participants and leaders from top companies including Binance, Ripple, Solana, Standard Chartered, AWS, Traveloka, and more on August 21 and 22. Balita ko magpupunta rin dito si Justin Sun. Baka magsalita din dyan ang founder ng Tron. No, so magkakaroon tayo ng konting hindi naman konti, siguro yung ang mga highlights kasi dito, mga idol, yung mga sasabihin ng mga leaders eh. Halimbawa, yung developers ng Solana, tapos meron kang Solana, syempre aabangan mo yung sasabihin ng developers ng Solana. Ganon din sa Ripple. Ganon din sa Polygon, lalo na may hack na Polygon diyan. Anong balita na sa Polygon? No, pwede siguro may mga question and answer din doon. Sana may magtanong sa Polygon na ano na po. Kamusta na po ang buhay-buhay, bossing? Di ba? Ba't ang baba ng Polygon po? O, di ba? Hindi rin nakaahon sa putikan. No. Sa X naman, di natin alam kung pupunta si Trump. Hindi ko alam, ha? Kasi merong X eh. Baka representative niya lang yan, no? Grabe, nakabang-abang din to, mga idol, no? So ito, punta na tayo dito sa mga balitang crypto natin, mga idol. Pero sana i-like nyo ang ating video at syempre sa gusto ng ganitong content, everyday news, mga idol, balita, para hindi kayo nahuhuli sa mga updates natin. Globally trending news, mga idol, subscribe na kayo sa ating channel. At syempre, sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung ating link dyan sa description, lalo na yung pag i-download nyo sa Google app kasi ban na yung mga browser. Andyan yung ating code, no, ng ating BitGet, mga lods, no.
Swerte yan, dahil bonus dyan. So ayan, Ethereum is crushing it, sabi, no? Outpacing Bitcoin and lagging its best Q3 ever. So tandaan nyo, nasa ano na tayo ngayon, ha? Papunta na tayo sa, wala pa naman tayo sa Q3. Nasa Q3 na ba tayo? Alam ko ang Q3 is ano eh, October, November, December. Ay, hindi pala, Q4 pala yun. Ang Q3 is ano, August, July, June, no? June, July, August. Tama, June, July, August. So, ano, 71%, no? Ang inangat ng ating Ethereum. Could Ethereum be gearing up to the bigger breakout? Kasi kung papansinin niyo mga idol, every bull market year, no? Ang laki ng tinataas ng Ethereum, no, sa Q3 and Q4. Tignan niyo noong 2017 bull market mga idol, no, nag 142% siya sa ano, sa Q4. No, sa 2021 naman, tignan niyo naman mga idol, no, sa Q3 31%. At Q4 22% mga loads, no? Ito yung bull market. O ngayong bull market year ulit, ano ang aasahan natin? 71%. And then anong mangyayari sa Q4 niya? Mga idol, no? So grabe. Pero for sure green din 'to, mga lodi, no? Green din 'yan. So, ayan. And then sabi dito, Volkswagen Singapore will now accept Bitcoin and crypto payments. So hindi lang Bitcoin, may iba pang crypto payments kung gusto nyong bumili ng kanilang cars to crypto. Mainstream adoption is shifting gears. So, alam nyo na yung Volkswagen, mga idol, ha? Yung coaching Kuba, Volkswagen yun. Pero marami pang magagandang itsura ng kotse ang Volkswagen. Yung sumikat lang sa Pilipinas, yung coaching Kuba, eh. Ayun yung sikat dito na Volkswagen. Pero ang dahil magandang coaching Kuba na nakasetup, mga idol, matitindi yun. So sabi nga nila, adoption na naman to, na pwede ka nang bumili ng kung ano-anong item, o ito na, cars ng Volkswagen using crypto. 'Di ba? So dati, Lambo lang yung tumatanggap. When is Lambo lagi, no? Ang ginagawa nila yun para makapag umikot yung pera ng mga crypto traders. Kasi mahirap nga maglabas ng pera. So yung Lambo, tumatanggap sila ng crypto. Gagawin ng mga crypto traders na may maglalabas ng asset, bibili sila ng Lambo, tapos ibibenta na lang nila. Yun yung magiging pera. No, mga isa sa way para maging pera yung malabas mo yung asset mo. So ngayon meron ng Volkswagen, no, pwede kayo bumili ng 10 coaching Kubats, benta nyo. Ayan. Pero ngayon sa adoption na nangyayari ngayon, sa tingin ko hindi na problema maglabas ng asset kasi ultimo mga banks accepted na ang crypto, di ba? Binance Pixis, ito mga lodi kahapon. Trending to yung Flam. 'Di ba nakita niyo yung Flam, humataw si Flam eh. Fixes the Flam network listing mess. Mess pala 'yun mga lodi, hindi pala dapat ganoon. 150 million Flam airdrop to eligible BNB holders and then tokens listing will now go ahead as planned. So kasi tingnan nyo ngayon yung nangyari sa Flam mga idol, no? Kahapon, nag-pump siya kasi nga doon sa listing sa airdrop. And then, boom, nung nalaman nila yung problema. So, ayan na nga mga lodi. Grabe. Kung kahapon, 0.08. Ngayon, bumaba pa siya ng 0.087, 0.089 to. Ngayon, 0.087. So, mas nababaan niya pa yung kahapon bago ilista. Ngayon, nakalista na, tapos ganito pa rin itsura. So, ayan, dun yung makikita yan. Yung iba kasi, eto yung mga reason kung yung iba na nauubos pag napopomo, pag lumipad to ng ganyan, sasabihin na sa news, nagbagong listing sa Binance, ganyan, nako, maganda na mangyayari dyan, etc., kinemi-latik. Tapos biglang boom, bagsak. Kung bumili ka dito sa hype, isa ka na sa naging liquidation ng mga nag-profit, mga idol, no? So, kawawa naman. So, mas maganda talaga pagka ganyan, wag na kayo FOMO o fear of missing out, yung hahabol, nako, yun yung delikado. Although, kung gusto nyo talaga yan, hintayin nyo mag-drop ulit. Halimbawa, ngayon, nag-drop siya. O kung gusto nyo talaga yung Flam, hindi kayo umaasa sa hype, di ngayon, good to buy si Flam. Diba? Kasi, ang baba niya na, mas mababa pa siya doon kahapon bago nag-hype. Diba? Kung gusto nyo talaga, yung inaral nyo talaga, kung hindi naman, sumasabay lang kayo sa hype, kayo yung talagang mauubos pagka ganyan. Pag laging hype lang yung basihan nyo pag bumibili kayo sa coins, hindi nyo pinag-aaralan, di ba?
Ganon, mga idol. Naku, gravities. Ito trending. Sabi dito, ADA or yung Cardano natin, isaabot daw ng $25 ngayong 2025. No? That's 28x from here. Sipin nyo, 20x from here kasi magkano lang ang Cardano ngayon, mga Lodi? Almost $1 lang ata. Kaya 28x, mga Lodi, $1 plus. Bullish or too ambitious? Ano man sabi nyo rito, mga idol, no? Sa akin, pwede. Kasi walang imposible sa bull market eh. Pwede, mga idol, no? Pero yung 100% na abot sa $25, pwede rin. Bakit pwede? Pwede yan, mga Lodi, no? Pero syempre, kung hindi umabot dyan, dapat ready rin yung sarili mo tanggapin na hindi aabot yan dyan. Di ba? Ganun lang yun, mga idol eh. Dapat meron ka laging strategy. Kasi kahit na malaki yung percent, naaabot siya ng ganyan. Kahit anong coin, halimbawa, ADA o sabihin natin Cardano, o kaya Ethereum, o kaya kahit ano, meron kang target price na ganitong price. At may chance siya na 80% na tumaas siya sa ganong price. Although 80% yung chances niya para umabot sa ganong price, meron ka pa rin 20% na chance na hindi siya umabot sa ganong price. So, ibig sabihin, wag kang magwa 100% na dun napapasok yun. Ayun, chances nga 80% lang, ikaw 100% agad. 'Di ba? Kasi kapag hindi nangyari yun, mas malaki yung mawawala sa iyo, 'di ba? So dapat may ano ka, may mga plan ka. Kung umabot doon, anong plano mo? Kung hindi umabot, anong plano mo? Ganun lang yun, mga idol, no? Floki. So ayan, dami nating update sa iba't ibang coins, ha. Floki. Prediction, Floki just hit a 6-month high at 0.0001,538, boosted by its Robinhood listing, no? O nilist na pala siya sa Robinhood. But what about the long game? So ito nga, mga idol, no? Tandaan nyo, ang Floki, ang pagkakaalam ko kasi meme coin si Floki, no? Pero meron tong game na involved si Floki, which is yung Valhalla. No, yung Valhalla na games, no? Siya ata yung ano doon eh, parang coins doon. So ibig sabihin kahit papaano may utility si Floki. So check natin si Floki kung ano ba yung ano niya. Ngayon medyo down siya ng 2%. Zoom out natin ng 1 month. Nako, kahit na na-list siya, medyo kailan ba na-list to? But parang pa downtrend. Max natin. Okay. So, ang max natin medyo, kung naniniwala ka sa Floki, for me, kung nasa 80% down to, 70% lang pala. Good to buy to, kung ganun, mga idol, no? Pero sa 1 year, negative 14% pa rin siya, no? So, ayun yan, mga idol, no? Aralin nyo si Floki kung gusto nyo. Kasi ang alam ko, ang balita ko lang talaga rito, meron siyang game na kasali siya doon. O, kumbaga, involved siya ron, yung Valhalla. Ayun. Which is magandang game daw yun. Kaya lang, hindi ko naman nilalaro, mga idol, no? So, ayan. Check nyo rin kung gusto nyo ng Floki. Kasi meme coin to. High risk, high reward to, mga idol, no? Kapag nagtagumpay to, malaki kikitain mo. Kapag di nagtagumpay, malaki talo mo. Ganun lang yan. Punta na tayo sa Ripple News. Grabe, malapit na tayo sa malapit nating mga. Meron tayong magandang news tungkol sa Ronin, eh. Na to, tsaka sa iba pa. Ayan, Ripple Gold Silver. XRP Ledger to adopt tokenized gold silver in Q3. Mga Lodi, nasa Q3 na tayo ngayon, ha. Tandaan nyo, mga idol, no? Mel Gold teams up with Ripple, launches gold and silver token on XRP Ledger in Q3. So, dapat na-launch na to. Tokenization innovators Meld Gold, ayan, partnered with Ripple iOS Fintech Decorn. As a result of the partnership, Meld Gold will release 2 new stable coins on XRP Ledger, backed by gold and silver respectively. Each token will represent 1 grams of the precious metal held by leading custody providers, MKS Pump and Imperial Bolts, an official statement says. Gold and silver assets will represent 1 gram. Ayan na. Naulit ko na ba? Each of other precious metal and will be fully redeemable for gold bullion and silver bullion. Respectively, community is expecting more gold-backed stablecoin to be released in XRP Ledgers
rails, no? Ayan, no? Sa XRP Ledger. Syempre, pag sa XRP Ledger yan, malaking tulong yan, mga idol, no? So, good news to sa XRP sa Ripple, mga idol, no? Ito naman, may ano dito, may taas kilay dito eh. CNBC just reported live that crypto exchange Gemini with the backing of Ripple has filed for an IPO on Nasdaq. XRP is conquering the world. So pag pinanood mo naman to, mga idol, wala na bang nabanggit na XRP or Ripple dito. Kaya may nagtanong dito, what exactly does Ripple have to do with this? Sabi, no? What exactly does Ripple have to do with this? Sabi, no? So, sabi ni Amelia, si Amelia kasi medyo goods din yung mga source nito. Sabi niya, read this. So, ayan. So, bubuod na lang natin. Ito yun. Si Petronian Nova. The rise of Gemini is just the beginning. XRP is the backbone of this revolution. We are unstoppable. Prepare for a financial transformation. Army, so XRP Army, and let's rally and spread the world that the ascension is near. So pag binasa nyo kasi ito, mga Lodi, yung Gemini tsaka yung Ripple, medyo ano yan, parang magkadikit na bituka yan, mga idol, no? So ayan, grabe, ang lupit. So ito na tayo, punta tayo sa ating isa sa mga, ito na yung main news natin eh. Ronin is coming home to Ethereum, mga Lodi. Na-miss nyo na ba yung Ronin? Ano nang balita, mga idol, no, sa ating Ronin Network? At ano ba yung pwede bang magandang news ba to sa ating ecosystem ng Ronin? What began as a gaming focused layer 1 sidechain is now transforming into the Ethereum aligned layer 2. Ronin Network will be the gamification engine of Ethereum. No, why? For builders, no, sa mga builders na papasok sa Ronin, aligned incentives, real support, and a path to scale. No? Ayun yung mga magandang pwedeng mangyari. For players naman, faster, more secure, and more diverse experiences. So, balita ko rin, mababa din yung fees, mga Lods. No? For creators naman, new stories to tell, new tools to build your brand, new audience joining for Ethereum. Nako, grabe, no? Bukod sa mga datihan, may mga papasok daw na new audience, no? Joining from Ethereum. What change? Ayan. 12x faster, no? Plus Ethereum security. More games, apps, and real-world use cases. Nako, mukhang maganda nga to. 100% gas fee pa. Ano? Ron community. Kala ko gas free. Gas fees pala. Proof of distribution. Stake Ron to back the best builders and earn rewards. No? So mukhang yung mga stakers ng Ron, mukhang may mga magagandang pwedeng mangyari sa kanila dito, mga idol na. When? Ito na ang kabang-abang. Quarter 4 ng 2025. Yun na nga yung sinabi natin, October, November, December. Ronin powered payment is emerging markets starting sa Pilipinas pa mag-i-start, mga idol. Quarter 1, Quarter 2 ng 2026 final hard fork, layer 2 upgrade and POD live. Nako, malupit talaga. As a long-time community member and ambassador, seeing this full circle moment is gratifying. Gaming will always be the DNA of Ronin. Tama yan. But the mission is to power the gamification of Ethereum. The bridge is built. It's time to come home. Oh, naku, ang ganda naman ng sinabi nun. Ang ganda naman ng sinabi ni Trevor. Oh, ayan, mga idol ha. So sa atin, mga Lodi, syempre, goods to kasi meron tayong Ronin. Meron tayong mga NFT sa Ronin. No? Meron tayong asset sa Ronin. So goods to, lalo na yung mga ating mga Axie community, baka magsibalikan yan. Yung mga gamers na mahilig sa play to earn, baka magsibalikan yan. So, ayun yung abangan natin from Quarter 4 to Quarter 1 to ng 2026, 2025, Quarter 4, Quarter 1 and 2 ng 2026. 'Di ba? So, marami tayong aabangan sa future. So, marami tayong hindi tayo maboboring sa January. Idol. Kahit baka mag-bear market na nun, pero titignan natin kung ano mangyayari sa Ronin. Imagine, no? Nagbe-bear market na pero yung Ronin umaangat, no?
Ibig sabihin, may profit pa rin kahit nagbe-bear market na, no? Ayan ha, mga idol, abangan natin to. So, sa akin, ito yung pinaka-best news ngayon. Good news, mga idol, no? At abangan natin yan. Kahit pa paano, sa mga kulay pula natin ngayon, na itsura ng market, meron tayong narinig na good news, mga idol, no? Which is yung Ronin is coming home to Ethereum. Grabe, ang lupit. So, punta naman tayo sa last news natin. Bonus na lang to, mga idol. Ito kasing food influencer na to. Trending kasi to, mga idol. Sipin nyo, hindi pa si Fearback yung parang although sikat to si Fearback, may 1 million followers to. Pero hindi ko sa kanya to unang nakita eh. Subscribe, ay follow na nga natin to. Nakita ko to sa iba pero nabalikan ko lang siya ulit. Sabi kasi dito, mga idol, food influencers were hit by a car while reviewing a burger inside the restaurant. Sipin nyo, dahil nagpo-food review ko, bigla ang babanggayin. Kaya ako, mga idol, yung katulad ng ganitong pwesto, yung malapit ka sa parking, naku, lumalayo ako dyan, mga lodi, lalo na pagkasama ko mga bata. Lumalayo ako dyan, dito ako pwede, o kaya dito sa dulo. Ayoko sa tabi nung mismong parking. So, ito yung nangyari sa kanila. Tanggalin ko na lang yung sounds, ha. Ayan, nag-cheers pa sila. Toast, cheers pala, toast tuloy. Pagkagat, til na pil niya pa. Pil na pil pa ni boss. Yung pumikit pa siya, what the slow mo. Grabe. No, so, nag-trending to, mga idol. Malapit yung mga reviews nito. Pero, luckily, wala naman nasaktan dito, mga idol. No? Ayan lang yung nangyari. Parang sila yung tinumbok eh. Mga lodi, no? So, ayan lang yung pinaka nangyari. Konting gasgas lang siguro yan at konting trauma. Ganun. Kaya ito, lesson learned, ha? Kapag sa mga ganitong restaurant, tarang is umiwas kayo dyan sa mga parking, mga lodi. Nako, delikado yan. Ilang beses na ako nakakita ng ganyan eh, mga lodi. Siguro mga 2 beses na sa bayan. Sa bayan yun eh. Tapos, meron pang isa. Doon naman sa subdivision ng mga kabrad namin. Ganun din. Nasa parking, nasuro. Pero motor yung isa kotse. No, pero ayan, mga idol, no? Ingat kayo. So, ayan. Ayan yung news natin ngayon, mga lods, no? Gravities. Ang ganda ng tanghali natin, mga idol. No? Hindi dahil dito, Siyempre dahil sa mga news natin, no? So, ayan. So, kita-kits tayo mamayang gabi, mga idol. Alam nyo naman yan. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo. Sa mga wala pang crypto exchange, mga idol, check nyo yung ating link dyan sa description. Ayan, bumabalik na yung ating candle. So, kita-kits tayo mamayang gabi. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At... Did I scare you? I think I did. What's up, what's up? Subscribe to Clubs TV. Subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also... Ano yun? Ba't gumagano ka pa? Give me the card, please. Also, thank you all supporting to my dad. So, ingat. Ganda ng pasok mo, Kloy,